Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Maraming salamat po, Hari. So, isang mapagpalang oras na naman sa ating lahat, mga minamahal naming tagapagsubaybay sa oras na ito mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, maraming salamat, Hari, sa iyong pinagpatunayan sa oras na ito tungkol sa kaharian ng Diyos. So, bago po natin tatalakayin muli ang programa ng Diyos sa Daigdig, ako po ay humihingi ng gabay at gumagalang sa aming mahal na dakilang guro na siya po ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. Isang mapagpalang oras po sa iyo, mahal na Hari. At ganun po, ako po ay nagpapasalamat sa kanyang minamahal na anak na siya po ang aming presidente, no? O president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At the same time, siya po ang president chairman sa The Kingdom of God na walang iba ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza. Sa mapagpalang oras po sa iyo, mahal na Prinsipe. At ganun po ang kanyang kapatid na walang iba, si Haring Adolfo Riambonanza, na siya po ang president ng PDDMC o Philippine Deuterium Development and Management and Corporation. So isang mapagpalang oras po sa iyo, Haring Adolfo Riambonanza. So sa lahat ng mga nanay o the spiritual mothers, the 5 spiritual mothers na nandyan po ngayon na nakatira sila sa templo ng Diyos o sa bahay ng Diyos, sa Purok New Jerusalem, sa Talisay, Rizal Shrine, Dapitan City or Talisay, Dapitan City, sa Zamboanga del Norte. So isang mapagpalang oras po sa inyo, mga nanay. So muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat na mga binubuo na katawan ng aming mahal na dakilang guro. Unang-una sa lahat ng mga apostolis sa buong Pilipinas mula Region 1 and Region 12, no? Isa na po dyan na nakibilangan po ng aming regional director sa Region 2. Walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. Isang mapagpalang oras po sa iyo, Hari. At ganoon din sa iyong minamahal na walang iba, Reyna Rose Padilla Ligutom. Isang mapagpalang oras po sa iyo, Reyna. At ganoon din po sa iyong minamahal na prinsesa na walang iba, si Prinsesa Liliana. So, isang mapagpalang oras din sa iyo, mahal na prinsesa. So, sa lahat din ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, no? Luzon, Visayas at Mindanao po yan, sa loob ng kaharian ng Diyos, no? Ako po ay nagbibigay pugay po sa inyong lahat. Ganoon po sa lahat ng mga municipal leaders sa buong Pilipinas, hanggang doon sa mga barangay leaders, down to Purok leaders, no? Sa loob ng kaharian ng Diyos. Sa lahat ng mga hari at reyna, prinsipe at prinsesa sa bansang Pilipinas, sapagkat ang ating bansang Pilipinas ay siya po ang pinili ng ating minamahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito,
ako'y muling nagpakilala sa inyo. Ako po ang inyong lingkod sa oras na ito. Walang iba, Haring Roger Pagumpana, na isang provincial leader sa province of Isabela. No? Ang destino ko po mula sa Gamo, sa bayan ng Gamo at sa bayan ng Nagilian, sa bayan po ng Reyna Mercedes at sa bayan po ng Benito Soliven at sa bayan po ng San Mariano hanggang doon po sa bayan po ng Palanan, no? So yan po ang aking hawak na diyan po ako na destino bilang provincial leader sa kaharian ng Diyos. So muli, ako po'y bumabati sa lahat ng aking mga kasamaan, sa lahat ng mga provincial leader sa Region 2. Nandito po kami ngayon live sa province of Quirino, sa bahay po ng ating kapatid na walang iba, Haring Robel Baltasar. Hari, maraming salamat. At sa lahat din na kasamahan ko dyan sa Nueva Vizcaya, no? Na walang iba, na isang provincial leader din dyan, na katatapos lang na nagsalita ngayon, na nagpapatunay, na walang iba, Haring Gerson Del Rosario, at si Reyna Shirley Del Rosario, at si Reyna Wilma Mercado. Yan po ang mga provincial leader yan sa banda sa Vizcaya. So isang mapagpalang oras po sa inyo. At ganoon din sa lahat ng mga kasamahan ko po sa province of Isabela, no? Nandyan po sila ni Haring Ruel Agustin, Haring Haring Darakan, Haring Oliver Resurrection, at si Haring Eliberto Lasiruna, no? Ayan po ang mga kasamaan ko po dyan sa Isabela province, kasi nahati-hati po ang Isabela, so by distrito. Kaya muli ako'y nagpapasalamat sa inyo, mga hari. So sa oras po sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers, no, na tagapagsubaybay sa The Kingdom of God, lalong-lalo na po ang ating programa ngayon, no, sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So maghintay-hintay po tayo sapagkat malapit na po ang panahon na ibinigay ng Diyos, no. Kaya pasalamat ako sa mga taga-subaybay ngayon, lalong-lalo na po sila Hari at Reyna dyan sa Cagayan de Oro, no. Mayong gabi po sa inyong tanan dyan sa Cagayan de Oro, lalong-lalo na po dyan sa pamilya, no, Babano. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po dyan sa Barangay Malanit, no, Jones, Isabela. Nandyan po yung tagapagsubaybay po natin ngayon sa gabing ito. Walang iba yung aming auntie po, no, Auntie Liti Gusto. Isang pagpalang oras po sa iyo, auntie. So sa lahat ng mga sumabaybay sa gabing ito, lalong-lalo na po dyan sa Bacolod, no? Dyan banda sa Bacolod, walang iba yung ating kapatid dyan, no? Mayang gabi, Hari. Haring George Midim, no? Magandang gabi po, Hari. Lalong-lalo na po sa buong pamilya po ninyo. Isang mapagpalang oras. So sa oras na ito, kami po ngayon ay nagpapatunay sa ating topic, no, o tema sa gabing ito,
na ito po ay pinapahayag sa lahat, no? Sa lahat ng mga bansa. Kung ate po yang babasahin po yan sa banal na kasulatan sa Matthew 25 ba yun, Hari? 25:34, pakibasa nga natin, Hari, kung totoo ba sa lahat ng mga bansa. 24:14 pala. So, ganito po ang sinasabi. Mm. At ipinangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang Wakas, no? So, ibig sabihin, narito po kami ngayon sa oras na ito, sa gabing ito, upang ipapahayag po namin ang the kingdom of God or kaharian ng Diyos. So yan po ang aming papatunayan sa gabing ito ayon po sa inuutos sa amin ng aming divine mentor na walang iba, mahal na Hari Pilimon Undok Riam Bonanza. Sapagkat upang ipapahayag ang katotohanan sa Ebanghelyo sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang sa isang bansa, kundi sa lahat ng mga bansa. Tama po ba, mga kapatid? So, ibig sabihin, ang the kingdom of God, ito po, mula pa ng una hanggang ngayon, para malaman ng mga tao. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ito po ay talagang sa isip, nakakalito ba sa isip? Bakit? Pag binanggit po natin ang the kingdom of God o kaharian ng Diyos, ang tanong, sino yung may-ari? No? Walang iba yung Diyos. Ngunit, ayon po sa mga binigyan po ng ating Panginoon sa Bible o binigyan din sila ng panahon upang ipapahayag din ang kaharian ng Diyos. Ngunit binigyan po ito ng mga kanya-kanyang mga implementasyon ayon po sa kanilang pangangaral. Di po ba? So, gaano ito katotoo? Sapagkat pag binanggit natin ang the kingdom of God, agad-agad po yan ituturo doon sa langit. O di kaya doon pa sa pinakatuktok sa langit. No? Ayon po sa salita ng tao. Maliwanag po ba, mga kapatid? So, binigyan po nila ito ng kanya-kanyang patunay na ang kaharian daw ng Diyos ay nandoon po yan matatagpuan sa taas ng langit, no? O ang iba naman na nagsasabi ang kaharian ng Diyos daw ay nasa puso ng tao. Yung iba naman na nagpapahayag na ang kaharian daw ng Diyos ay nasa ilalim ng lupa. Ano kayang katotohanan? No? Ano ang ating pakinggan? O ano kaya ang ating paniniwalaan? Ang Diyos na nagsasabi? O ang mga tao na nagbigay ng kanya-kanyang pahayag? No? Kaya kung ating pakinggan ang salita ng Diyos, halimbawa magbigay tayo ng direction. Ito yung daigdig. No? Ito yung daigdig. Ngunit ayon sa sinabi ng mga tao na ang kaharian daw ng Diyos nandoon sa taas
ng daigdig. No? Hindi ko alam kung saan doon sa taas. Ngunit mag-science po tayo. Sapagkat ayon sa tinuro ng aming mahal na dakilang guro, ang Bible, mayroon po yan 4 na factors para malaman natin ang kilos at galaw sa daigdig. At ang kilos ng galaw sa isang bansa na doon niya ibinigay ang kanyang kaharian. Ngunit, binigyan tayo ng 4 na factors ayon po sa itinuro ng aming mahal na dakilang guro. 4 factors in the Bible para malaman natin ang katotohanan. So, gagamit po tayo sa pang-4 na factor sa Bible, yung tinatawag na science or siyensya. No? Halimbawa, ang kaharian ng Diyos nandoon ito sa taas ng daigdig. Ito yung daigdig. Ngayon, kung ating i-science, mula sa lupa, ito yung lupa, ito yung ulap. Mula sa lupa hanggang sa ulap, mayroon po yung palagay natin 14,000 kilometers mula lupa hanggang dito sa ulap. So, mula dito sa ulap, magbilang na naman tayo hanggang doon sa buwan. Halimbawa, ito yung buwan. Mula sa ulap hanggang sa buwan, mayroon po yung sukat. Halimbawa, bigyan natin ng sukat 1 million miles ang layo. Isipin mo 1 million miles ang layo. O, million miles mula sa buwan. Ngayon, isipin mo mga kapatid, hindi lang buwan ang nilalang ng Diyos. May araw pa. Ito yung araw. No? Ito yung araw. Lampas sa daigdig. Magbilang na naman tayo mula sa buwan hanggang doon sa araw na ipalagay natin yan mga 45.75 miles. Halimbawa lang yun So, ibig sabihin, napakalayo. Ngayon, kasi, million miles. Ngayon, kung ating isipin, ang kaharian daw ng Diyos nandoon sa taas ng daigdig o sa taas pa ng langit. Ang tanong, mayroon na bang nakarating doon na tinutukoy na kaharian ng Diyos na nandoon palampas sa langit na bumaba dito sa lupa upang pinapahayag na nandoon nga ang kaharian ng Diyos? Isipin mo mula dito sa lupa hanggang dito sa ulip o sa ulap. Palagay natin 14,000 kilometer. Ngayon, mula dito sa ulap hanggang dito sa buwan. Million miles. Isipin mo, sino nakarating sa buwan? Yung mga scientist. Sino yon? Si Armstrong. Siya lang yung nakarating dito. Ngayon, halimbawa, ang Diyos nakatira dito. Sa taas pa ay may buwan, may araw. Ipalagay natin ang taas ng init. Yung init niya, palagay natin 95.86 na lang degrees. Ang tanong, di kaya ka masusunog mga kapatid? Isipin mo dito nga sa atin sa lupa 35 degrees ang
init. Marami nang na high blood na tao. Mga kapatid. Ay nga, ang lalo-lalo na kung ipalagay natin 95.86 degrees ang init. Pati kaluluwa mo, mga kapatid, lusaw. Tapos sabihin pa natin na ang kaharian nandoon sa iba. Naku, disgrasya. Tingnan natin ang programa ng Diyos. Sapagkat hindi natin yan haka-hakain. At hindi natin pwedeng saan-saan na lang ituturo ang kaharian ng Diyos. Sapagkat magkakasala tayo, mga kapatid. Magkakasala tayo. Saan tayo magkakasala? Doon sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ginawa nating sinungaling. Mayroong basihan ang Diyos. May basihan. Kaya nga, kung banggitin natin ang kaharian ng Diyos, tingnan natin ang kanyang programa sa daigdig. Bakit? Sapagkat bansa man ang kanyang tirahan. Hindi nakatira doon kung saan-saan. Bansang pinili. Bakit sinabi kong bansang pinili? Basahin natin. Hari. Sa Jeremias 3:17. Pakibasa. So ganito po ang sinasabi. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. At lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. So ano ang pinili na tirahan o luklukan ng Diyos? Sabi ng Panginoon, ang Jerusalem ay aking luklukan. Ang tanong, sinungaling ba Brad ang Diyos pag sinabi niya, ang Jerusalem ay aking luklukan? Ang tanong, ano ba ang pagkaintindi natin sa tinatawag na luklukan ng Diyos? Pag binanggit natin na luklukan ng Diyos, ibig sabihin, tirahan ba ng Diyos? Katulad ba sa atin, may magtanong, saan ka nakatira, Brad? Alangan naman sa labas ng bahay mo. Alangan naman sa labas ng Pilipinas. Kaya nga sinabi ng Diyos, ang Jerusalem ay aking luklukan. Ang tanong, saan yan nasakop? Doon yan sa Israel. Sapagkat ang Israel, ang pinakasentro sa Israel, yan po ang Jerusalem. Doon sa Jerusalem, bagaman maluwang ang Jerusalem, mayroon din siyang lupain na pinili na doon siya nakatira. Ang Kanaan. Kanaan. Yan po ang pinili ng Diyos na doon nakatira ang Diyos. Ang tanong, anong pakaintindi natin ito? Yan pa po ay hindi lugar? Lugar po yan Kaya nga tinawag na bansang Israel. Na ang Jerusalem ay siyang luklukan ng Diyos. Bakit? Nandoon ang mga pinili ng Diyos. Unang-una, sino yung pinili ng Diyos na maging hari doon sa kanyang kaharian? Ang tanong, sino yung mga unang hari sa Jerusalem? Una, si Saul. Hari sa Israel. Ilang taon na naghari? 40 years. Sumunod, nung natapos si Saul, si David. Tanong, saan naghari si David? Doon pa rin, sa Israel. Ilang taon naghari? 40 years pa rin. Ang sumunod, si King Solomon.
Ang tanong, saan naghari si Haring Solomon? Doon pa rin sa Israel. Sa loob ng 40 years. Ngunit nawala sila. Bakit nawala? Inapatay na. Bakit napatay? Hindi sila nakasunod sa plano ng Diyos. Hindi nila ba sinundan ang kagustuhan ng Diyos, kundi gumawa sila ng kanyang masamang gawain. Kaya yung kaharian sa Israel, nahati ito. Nahati. Dahil dito sa panahon ni King Solomon, nahati ang kaharian sa Israel ng dalawang bahagi. Mga kapatid. Bakit? Kasi yung isang bahagi doon sa anak ni King Solomon na si Jeroboam at saka ni Roboam. Mga kapatid, doon nahati ang kaharian. Sapagkat nung nagkasala si King Solomon, nahati na ang kaharian sa Israel. Mga kapatid. Ngayon, nung nahati na ang kaharian sa Israel, nawatak-watak ang kaharian. Bakit? Pagdating dito sa dalawa na naging hari sa Israel, tumanggap naman sila ng mga pasuksok basuhol. Ayaw ng Diyos. Kaya naghanap ang Diyos ng maghahari muli sapagkat ang programa ng Diyos ay magtayo ng isang kaharian sapagkat maghari man siya sa buong daigdig. Yan man ang programa ng Diyos sa daigdig. Kaya gumamit siya ng mga may katawan at may laman. Ibig sabihin ba tao ang kanyang pinili para yung Espiritu Santo ng Diyos pumasok sa may katawan na doon ibigay niya ang kagustuhan ng Diyos kung ano yung programa ng Diyos sa kaharian. Ngayon, nagkasala pa rin sila. No? Pagdating dito sa dalawa, nagkasala pa rin. Ang tanong, nasaan na ang kaharian ng Diyos? Kaya nga, nung sa panahon ng ating Haring Solomon, no? Na naghari siya sa loob ng 40 years sa Jerusalem, nung nagkasala, saan ibinigay? Doon sa kanyang mga anak. Ay, doon pala sa kanyang anak, kasi alipin ito si si Jeroboam. Alipin si Jeroboam. Sapagkat isa lang naman ang anak ni Solomon, si Jeroboam. Kaya nga, ang Diyos, itong Diyos, pumili siya na naman ng mga maghari sa kaharian. No? Na walang iba ang mga hari sa buong daigdig na. Hindi na sa isang bansa, kundi hari na sa buong daigdig. No? Sino-sino yung naghari sa buong daigdig? Unang-una dito, si Nabucodonosor. No? Si Nabucodonosor. Hari yan sa Babylonia. No? Naghari si Nabucodonosor sa loob ng 68 years. Nung natapos si Nabucodonosor, ang sumunod naghari sa Medo-Persia, si Cyrus the Great. Naghari sa loob ng 538 years. Ang sumunod na naman na naghari, taga-Greece, si Alejandro Magno. Ilang taon naghari, mga kapatid? Sa loob ng 163 years.
Nung natapos si Alejandro Magno, yun na yung mga Roma. Oh, Roma. Yung mga Caesars. No? Nandun sila ni Octavio Caesar, Julius Caesar, at si Augustus Caesar. Yan ang mga hari sa Roma. Mga Caesar. Sa loob ng 168 years. No? 168 years nga nag-umpisa pala ang nung natapos na ang Roma, kasi yan po ang mga taon yung mga nag-umpisa sila ba nga naghari. Nung natapos ang Roma, wala nang ibang kaharian sa buong daigdig. No? Kaya nga, yung plano ng Diyos sa daigdig, nag-utos pa rin siya or nagpili pa rin siya ng mga lahi para doon itayo muli na naman ang kaharian, sapagkat magpili talaga siya ng may katawan at may laman. No? Pumili ang Diyos ng mga lahi. No? Ang tanong, sino-sino mga lahi ang pinili ng Diyos? Ang tanong, sino yung unang ginawa ng Diyos sa daigdig na tao? Si Adam. No? Yan ang unang tao na ginawa ng Diyos. Si Adam. Kaya dito sa lahi ni Adam, sapagkat Kristo man si Adam. Bakit Kristo? Kasi pinili ba ng Diyos na doon pumasok ang banal na Espiritu Santo ng Diyos na may katawan, na may laman. Kaya mula kay Adam, Sit, Enos, Kainan, Mahalil, Harid, Enok, Matusala, Lamik, hanggang kay Noah o Noe. Mula kay Noe, mga kapatid, pumili pa rin siya ng mga anak ni Noe. No? Mga anak ni Noe. Para magtuloy-tuloy ang plano ng Diyos sa kaharian. Mula kay Noe, Sem, Arpaksad, Sila, Eber, Pilig, Rio, Sirog, Nakor, Tari, hanggang kay Abraham. Mga kapatid, hanggang kay Abraham. Ngayon, sino ang lumabas dito sa lahi ni Abraham? Mga kapatid, lumabas dito sa lahi ni Abraham o binhi ni Abraham, sino? Unang-una si Isaac. No? Isaac. Si Isaac. Mula kay Isaac hanggang kay Jacob. Mula kay Jacob hanggang kay Panginoong Jesus Christ o Panginoong Hesus. Isipin mo ang nagtalaytayan sa mga plano ng Diyos, mga kapatid, para maitayo lang ang kaharian ng Diyos na nawala sa lahat ng mga pinili ng una. Pagdating dito kay Jesus Christ, siya pa rin ang pinili upang itayo ang kaharian ng Diyos. Ang tanong, totoo ba? Totoo. Basahin po natin kung pinili ba ang Diyos o si Panginoong Kristo. Basahin po natin sa Lucas 4:43. Ano ang isinigaw ng ating Panginoong Kristo? Basa natin. So ganito po ang sinasabi. Datapwat sinabi niya sa kanila,
Dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Ang tanong, sinungaling ba, Brad, ang Panginoon na nagsabi? Nasabi ni Panginoong Kristo na dapat ko namang ipangaral. Anong ipangaral? Ang mga mabubuting balita. Ano yung mabubuting balita? Tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan niya ipinangaral? Sa lahat ng mga nayon, sa lahat ng mga bayan. No? Ano ang kanyang sinisigaw o kanyang pinapahayag? Ang tungkol sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos or the kingdom of God. Sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Ang tanong, nagsisinungaling ba ang Diyos? Plano ng Diyos, the kingdom of God, kaharian ng Diyos. Ang tanong, ano ba yung kaharian ng Diyos, Brad? Yan po ba ay relihiyon? Sapagkat mayroon namang God ang sa dulo. Diba? Relihiyon, man, Brad, kasi may God sa dulo. Hindi yan relihiyon. Kaya nga pinapahayag na namin yung una. Ano ba yung mga programa sa mga una? Mga hari. Pagdating dito sa ating Panginoong Kristo, ang tanong, hindi ba siya hari? Hari siya. Kaya ang programa, kaharian ng Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos, hindi po yan religion. Non-religion, non-prophets, non-politician, and non-sectarian. No? Bakit? Kasi government of God o divine government ng Diyos. Divino gobyerno ng Diyos. Bakit? Kasi ang itayo, kaharian ng Diyos. Ngayon, pagdating dito kay Jesus Christ, ang tanong, tinanggap ba ito ng mga tao? Yan po ang tanong. Tinanggap ba ng mga tao ang ating Panginoong Kristo? Pero madalas banggitin. Ano ang kanilang madalas na banggitin? Pinupuri ka namin, Panginoon. Pero ang tanong, tinanggap kaya ng mga tao? Hindi tinanggap ng mga tao si Panginoong Kristo. Bagkus, ano ang ginawa ng ating Panginoon doon sa Israel, doon sa Jerusalem? Kanilang hinuli. At pagkatapos kanilang nilitis. At hindi pa nakuntinto ang mga tao doon, kanila pang ipinako sa cross. Ngayon, nasaan na ang kaharian ng Diyos? Ngunit, si Panginoong Kristo pa rin ang sasagot. Ano ang sinabi ng Panginoong Kristo doon sa Jerusalem na kanyang luklukan? Kung babasahin po natin yan sa Lucas 4, talata niya, pakibasa natin ay Lucas 3 palari, Lucas 3:34 hanggang 35. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Kristo? So ganito po ang sinabi ng Diyos. O Jerusalem, Jerusalem. O Jerusalem, Tuloy, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugos sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit, Ayaw kayo? Sa 35, narito sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Sinabi ng ating Panginoon Kristo, O Jerusalem, Jerusalem, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Ang tanong, sinungaling ba ang Diyos na magsabi pag sinabi niyang aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita? Ibig sabihin,
ang kingdom of God o kaharian ng Diyos, sapagkat siya man ang may-ari nung umalis ang ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, sinama niya ang kaharian ng Diyos, sapagkat hindi mayan magkahiwalay. Ang kaharian ng Diyos, hindi yan magkahiwalay. Ang kaharian at ang Diyos, sapagkat yan man ang kanyang luklukan. Doon man siya maghari. Kaya, ang Diyos, nagbigay sa mga tao ng palaisipan. Bakit nasabi namin palaisipan? Sapagkat sinabi niya, si Panginoong Jesucristo, sinabi po niya sa lahat ng sangkatauhan. Matthew 6:33. Pakibasa natin na rin. Anong sinabi ni Panginoong Jesucristo? So, ganito po ang sinabi. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So maliwanag ang sinabi ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos sa Israel, at ibibigay ko sa isang bansa nga nagkakabunga. Ang tanong, sinabi niya sa isang katauhan na dapat hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Bakit pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian? Sapagkat kung masumpungan ninyo ang kaharian, nandoon ang Diyos. Mga kapatid. Ngayon, anong lugar o ang tanong, nandoon ba sa taas ng tuktok, taas sa tuktok ng langit nakatira ang Diyos? Ngunit sa kanyang pinagmulan mula sa Israel. Ang tanong, bansa ba ang Israel? Bansa. Ngayon, hindi man tinanggap dito sa Israel, lalo na doon sa partikular sa Jerusalem. Hindi man tinanggap ang Diyos. Kaya ang Diyos lumipat doon sa isang bansa na naman. Kaya anong sabi ng Diyos sa Isaias pakibasa natin natin yan sa Isaias 1:4. Anong sinabi ng Diyos? So, ganito po ang sinabi. Bansang salarin, bayan na papasahan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan, pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal na Israel, sila'y nangapalayo na nagsisuurong. Napakaliwanag. Hindi lang tinanggap ang Diyos, si Panginoong Jesucristo, ngunit hinamak nila ang bayang Israel na siyang bayang banal. Wala na. Bakit? Sabi ng Panginoong Jesucristo, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Kaya nagbigay pa rin ng Diyos ang direksyon. Nagbigay ang Diyos ng direksyon. Ayon po natin basahin, Isaiah 65:1. Pakibasa natin na rin. Pakibasa natin rin kung siya. So, ganito po ang sinabi. Ako'y napagsanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y masusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi. Anong sinabi? Narito ako. Sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. So, napakaliwanag. Sinabi ng Panginoon, narito ako sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Bakit? Kasi doon sa isang bansa, hindi pa totally na itayo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa siya totally naghari. Kaya,
Nagbigay siya ng direksyon, narito ako sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Kung sinabi sana ng Diyos, binigyan niya itong pangalan na Jesus bansa, parang hindi naman yata magandang pakinggan. O, Kristong bansa, parang hindi magandang pakinggan. Kasi hindi man maangkop doon sa kanyang sinabi na siya'y magtatayo ng isang kaharian na hindi kailanman na hindi na ito magigiba sapagkat nawasak man dito sa una. Kaya yung kaharian pagdating dito sa isang bansa na kanyang pinili, kaya mayroong sukatan. Mga kapatid, may sukatan ang Diyos. Tingnan natin ang sukatan ng Diyos, ha? Mga kapatid. Nagbigay ang Diyos ng sukatan o mga panahon upang malaman natin kung saang direksyon o anong bansa ang pinili. Sapagkat bansa man ang sinabi. Noong naghari si King Solomon, mga kapatid, natapos siya naghari sa loob ng 997 BC. Kaya nga, ang aming mahal na dakilang guro, nagbigay po siya ng direksyon sa Bible. 4 factors in the Bible. Ang una, propesya. Pangalawa, yung history. At yung pangatlo, yung tinatawag na mathematics. At ang pang-apat, science or siyensya. Pagdating sa sukat sa mga panahon, anong gagamitin? Yung pangatlong factor sa Bible, ang mathematics. Bakit? May numero na, 997 BC, nung natapos si King Solomon. Nagbigay ang Diyos na 2,520 kung yan ang ating idagdag natin ang tagal ng paghari ni King Solomon na 997. Kung ating i-plus po yan, ibawas po, Kung ating pong ibawas, i-minus po natin ang 997 sa 2,520, ang sukat po mga kapatid, it is 1,523. Ang tanong, anong bansa ito na isigaw ang 1,523? Walang iba, yung bansang pinili ng Diyos sa 1523, walang iba ang bansang Pilipinas. Yan po ang katotohanan. 1523, yun ang pagbigay ng Diyos sa kanyang kaharian sa bansang Pilipinas. Hindi po kami mahiya sapagkat maliwanag po ang sukat na kung saan inalis ang kaharian sa Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. So anong taon nagkakabunga ang bansang Pilipinas? 1523. So sa bulan ng April 14, 1523, Philippines is a Christian country. Kailangan maging Kristiyano ang mga tao sa bansang Pilipinas katulad doon sa una. Kung ating babasahin po yan sa Gawa, Sa Gawa 26:11. Pakibasa nga natin, Are. Sa Gawa 26:11. Na kung paano naging Kristiyano doong una, kailangan sa paglipat ng Diyos sa kaharian sa isang bansa, maging Kristiyano din. Pakibasa natin. Basa. Ganito po ang sinabi.
at madalas sa pagpaparusa ko Oh, sa kanila. baliktad yata. Gawa 11:26. So, ganito po ang sinabi. Oh. At nang siya ay kaniyang masumpungan, Ayun, tuloy. ay kanyang dinala siya sa Antioquia. Anong pangalan? Antioquia. At nang siya ay kanyang masumpungan, ay kaniyang dinala sa Antioquia. At nangyari sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia. At nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Kristiyano sa Antioquia. Ngayon, nawala na dito. Bakit nawala dito? Sapagkat lumipat man ang Diyos. Saan naglipat? Doon sa isang bansa nga nagkakabunga sa taong April 14, 1523 sa bansang Pilipinas na isigaw doon sa lugar sa Cebu, no? Doon sa Limasawa, Mactan sa Cebu. Limasawa Island sa Cebu. Mactan, Cebu. Bakit? Sa panahon po yan ni King Humabon at ni King Lapu-Lapu sa Mactan, Cebu, no? Sa Cebu, mga kapatid. Sa Cebu. Bakit doon sa Cebu? Kasi doon nadoktrinahan ang mga alagad ni King Humabon sapagkat mayroon siyang 800 katao na bautismuhan o binabautismuhan ni Father E.D. Valderrama. Father Pedro pala. Father Pedro Valderrama doon sa Busay. No? Busay. Sa Cebu. Mactan, Cebu. Kaya nga, yung programa sa Diyos, kailangan matupad po yan sa paglipat sa isang bansa. Kaya nga, para mapatunayan nating mabuti, o higit pa nating mapatunayan ang programa ng Diyos sa daigdig, na ang tanong, bansang Pilipinas po ba, Brad, ang talagang mapalad na binigyan? Tunay po, hindi po kami nagsisinungaling. Mga kapatid, sapagkat mahirap yung magsaksi ka sa hindi katotohanan. Dapat pag nagsaksi ka, yung katotohanan lamang. Kasi pwede po tayong maikulong. No? Pwede tayong maikulong po dyan. At higit sa lahat, magkasala tayo sa Diyos. Kaya, yung aming programa o programa ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Ria Bonanza, sasaksihan po lang namin kung saan na yung kaharian na pinapahanap ng Diyos. So, anong bansa ang pinapatunayan? Ito pa ang karagdagan na magpapatunay na bansang Pilipinas talaga ang mapalad na pinagbigyan. Ano yung papatunayan natin sa banal na kasulatan? Mga kapatid, basahin po natin. Apokalipsis 13, 16, 17 hanggang 18. Pakibasa natin hari. Diyan sa Revelation. 13, 16. So, ganito po ang sinasabi. At ang lahat maliliit at malalaki. Tandaanin lang natin ang lahat maliliit. Maliliit. Tuloy. At mayaman at mga dukha. Malalaki. No? Tuloy. Lari. At ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Tuloy lang, tuloy.
at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman. Malaya. Kundi Ay, siya laya. mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa 8. Dito'y may karunungan. Laya. Ang may pagkaunawa ay bilangin ng bilang ng hayop, Alipin. sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Ayon po sa sinabi sa banal na kasulatan, upang malaman po natin kung anong bansa na pinili ng Diyos. Sapagkat doon man isigaw ang kaharian ng Diyos. Sabi sa Bible, ayon po sa Revelation 13, 16, 17, 18, maliliit, malalaki. No? Maliliit, malalaki. Mayaman, at tukha, laya, or alipin. Yan ang nakasulat. Ang tanong, mga kapatid, yan po ba ay literal na paka-unawa natin? Yan po ay yan po, ang ginamit po ng Diyos, ito po ay parabol sa banal na kasulatan. Maliliit, malalaki, mayaman, at dukha, laya, or alipin. Ang tanong, saan po yan naganap? Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, hindi ka makapagbili or makabili kung wala kang tanda sa kanan na kamay at sa noo. Isipin mo mga kapatid, yan po ang malaking tanda doon sa isang bansa. Kasi tanda man sa isang tao. Ano yung tanda sa isang tao? 666. Ang tanong, saan po ito naganap? Lalong-lalo po ba dito sa numero na ito? Ito pa naman ang kinatakutan ng tao. No? Takot na takot ang mga tao dito. Bakit takot na takot ang mga tao dito? Sapagkat ginawa nila itong masama. Sino ang nagpapasama dito? Yung binigyan din ng Diyos ng pagpapaliwanag sa programa ng Diyos. Ngunit binigyan nila ito ng kanya-kanyang implementasyon. Hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Kung sinunod sana nila ang utos ng Diyos, hindi napasama ang numero na ito. Pag nabanggit ang 666, nako, anong sabi ng mga tao? Yan po yung code ni Satanas. O di kaya code ng demonyo. O di kaya kulto. Sipin mo sa pag-alimura sa plano ng Diyos ng mga tao. Bakit ginawa ng masama? Ngayon, para maintindihan natin, kakalagin po natin ito. Sapagkat ayon sa simula, maliliit, malalaki, mayaman at dukha, laya ka man o alipin, na mayroong tanda doon sa isang tao sa kanan ng kanyang kamay at sa noo. Ano yung tanda? Doon sa bilang ng isang tanda ng tao na mayroong 666 o di kaya 666. So ang tanong, saan ito naganap? O sino yung gumanap? Walang iba dito sa taong 1975. Ito po yung panahon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr.
Yan po sa taong 1975. Ano ang ginawa ng ating Presidente Marcos Sr. sa taong 1975? Ito po yung tinatawag na Samahang Nayon. Ano ang programa sa Samahang Nayon? Kasi idideclare ni Presidente Marcos noon, mayaman ka man o dukha, alipin ka man o laya, pag wala kang tanda o tamar sa iyong kamay doon sa sidula, ay hindi ka makapagbili or makabili. Lalo-lalo na doon sa programa ng bigas natin sa ating bigasang pangbansa, yung tinatawag na NFA. Yung National Food Authority. Bakit? Dahil kung mayaman ka noon, halimbawa negosyante ka, mayroon lang sukat ng iyong pagbili. Mayaman ka, makabili ka ng 3 sakong bigas. Yung mga negosyante yun Pero kung mahirap ka, ang sukat 3 kilo lang yung mabibili. 3 kilo. Pero kung mayaman ka, lalo ka negosyante ka, mayroon ding hangganan, 3 sakong bigas lang. Kung hindi mo pa basta-basta po ito makuha, kung wala kang tambar or sidula. Bakit? Naitatak doon sa kanilang noo sapagkat hanggang ngayon, mula bata hanggang ngayon sa matanda, tanungin mo kung anong nangyari yan sa taong 1975. Bakit? Kasi, halimbawa, no read no write ka, hindi ka nakapag-aral, anong gagawin ng ating Presidente Marcos doon sa kanyang sa gobyerno, sa kanyang panungkulan? Hindi, halimbawa, di ka makabasa, hindi ka nakapag-eskwela, at kailangan tamar ka talaga doon. Tamar ka. Tanda ng kanang kamay, ibig sabihin yung tamar. Bakit na itatak sa isipan sapagkat hanggang ngayon, naalala pa natin ang mga gawa sa panahon ng ating Presidente Marcos Sr. So ang tanong, yan po ba ay masama? Hindi yan masama sapagkat yung Samahang Nayon sa panahon ni Presidente Marcos, pinupuntahan nila, nag-utos siya sa kanyang mga nasa baba, yung under niya sa gobyerno, yung mga tawag ngayon, mga DILG yata yon, mga ngayon, yung mga nasa gobyerno, na pupuntahan nila yung lahat ng mga barangay. Ano ang pinapangaral doon? Tungkol sa Samahang Nayon, para kung paano maging maunlad ang ating mga barangay. Higit sa lahat yan, partikular sa ating Malacanang Palas. No? Kaya nagtatag siya ng Samahang Nayon o Concon Delegates sa panahon ni Presidente Marcos sapagkat siya naman ang presidente ng panahon na yon. Kasi yung Concon Delegates, yun yung mga samahan ng mga delegado ng mga tao, yung mga abogado ba, yung mga matataas na antas sa gobyerno na yung mga abogado, gumawa sila ng batas. No? Kaya sa panahon ng ating Presidente Marcos sa taong 1975, ito po yung nangyari na walang maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya ka man alipin kung hindi ka sumunod sa batas ni Presidente Marcos Sr. noong una. Ngayon, dadako tayo dito sa kinatatakutan ng mga tao. Dito tayo sa kinatakutan ng mga tao ngayon. No?
Dadako tayo dito sa 666. No? Bakit 666? Sapagkat yan po yung bilang, no, ng isang tao na mayroong 666. Walang Satanas doon nakasulat, mga kapatid. Kahit ulit-ulitin yung basahin yan. Walang Satanas na nakasulat doon. Kundi bilang tanda ng isang tao na mayroong 666. Tandaan po yun yan, mga kapatid. Hindi yan masama, hindi yan diablo, hindi yan Satanas. Kundi yan ang plano ng Diyos doon sa isang bansa kung saan doon niya ibinigay ang kanyang kaharian ng Diyos na mayroong sukat na 666 sa isang bansa. Ang tanong, sino ang may dala ng 666? Sapagkat kung ating alamin sa taong 1565, ang tanong, sino ang dumating sa ating bansang Pilipinas? Sana yung chok natin na rin. Sa taong 1565 or 1565, ang tanong, sino ang dumating sa ating bansang Pilipinas? Walang iba yung ni Santo Papa, no? Na galing po sa Espanya or Spain or Roma, no? Yan na lang para madali. Roma. Galing sa Roma. Sa taong 1565, may taga-Roma na dumating sa ating bansang Pilipinas or Santo Papa para matupad ang hula sa Diyos na kailangan dumating dito sa ating bansang Pilipinas para mas higit na maging Kristiyano ang mga tao sa ating bansang Pilipinas. Para malaman natin sino tayo sa ating bansang Pilipinas.